na panawagan at maniobra ng mga urban operatives ng CPP, NPA, NDF na kami na mismo, ako mismo bilang kadre na nanggaling sa kanila for 21 years, nakasama ko sila both sa armado at urban na pagkilos nila sa NPA man o sa mga urban operations. Hindi po sila tumitigil na buwagin o ipanawagang mabuwag at masabotahe ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, for which, during your time na nasimulan po ito, with the leadership of former President Rodrigo Duterte, ang very effective, so to speak, a milestone and game-changer government program. Your reaction, Senator Bato de la Rosa, sa ganitong panawagan ng mga CPP, NPA, NDF, urban operatives na mabuwag ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, please? Siguro, Eric, nakikita ko no, na baka nakikita nila na they're slowly being given a lease of life sa mga panahong ito. Kaya sila naging aktibo na naman. Kasi kung tutusin, no, during the time of President Duterte, and it has been declared by the Armed Forces of the Philippines, the Department of National Defense, that the insurgency problem of the Philippines is going down at patapos na tayo. Eh, nung umalis si Pangulong Duterte, parang nabuhayan itong mga CPP, NPA, NDF, yan na naman, nag-iingay naman sila. Tama. Marami naman silang ginagawa. So, I hope it is incumbent in this present administration na sana siguruhin nila if they are really sincere and concerned about the problem of insurgency, siguruhin talaga na hindi na makabangon itong CPP, NPA, NDF. Sana walang mga concessions na ibibigay sa kanila. Sana walang pabor na ibigay sa kanila. Sana walang kahit kunting paggamit sa kanila for whatever purpose. Sana ganun ang gagawin ng ating kasalukuyang administrasyon para tuluyan talagang magupo na itong CPP, NPA, NDF. Correct. Senator Bato de la Rosa, sir, you were part of the founding leaders sa pagbubuo nitong pambihirang task force that resulted in the surrender of more than 25,000, including mass base nila, underground operatives, Communist Party operatives, NPA forces. And pagka-neutralize o pagkatanggal ng 10,000 mahigit na high-powered rifles, at ngayon ay from a high of almost 10,000 solid fighters nila 5 years ago, before the NTF-ELCAC, ay ngayon nasa less than 1,000 or kulang-kulang 1,000 na lang. And from a high of as many as 71 provinces na nandyan sila before the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, ngayon nasa 12 to 13 provinces na lang sila. Senator Bato, how strategic is that call of you na dapat yung kanilang urban operations na pinanggagalingan ng infiltration, legal offensive and maneuvers, and political recruitment and other infiltration activities abroad and in the Philippines ay matugunan seriously ng current government ni Pangulong Marcos Jr. so that the strategic victory of the NTF-ELCAC will be assured. Senator Bato de la Rosa. Wala akong nakikitang paraan kay Eric na ito ay mapapatuloy yung ating sinasabing strategic victory. Wala akong nakita ibang paraan na pwede magpapatuloy nito o mag-maintain or kaya tapusin na talaga itong problema na ito, kundi dapat ipagpatuloy ng administrasyong ito yung NTF-ELCAC. Imbis na disempower, dapat ito more na i-empower itong ELCAC na ito dahil nakikita natin na napaka-epektibo talaga nitong sistema na ito, yung pagtayo ng NTF-ELCAC ay napakalaking victory on the part of the government. So sana ituloy-tuloy na ito, huwag nila itong ihinto, suportahan nila ito para pati yung kasi merong very strategic yung organizational setup ng NTF-ELCAC. Meron tayong isang portion ng task force na yan na nag-a-address talaga dito sa concerns about yung mga urban operatives. Tama. Eh talagang nasasaktan na sila noon. Nasasaktan na sila ng gusto talagang na sila unmasked, Yun. nakilala ng buong Pilipinas kung sino sila
at ano ang kilang ginagawa na panluloko sa ating mga kababayan. Anmas sila. Tama. At talagang na-checkmate sila ng gusto. Yung mga urban operatives na yan. Yes, sir. Sab, dapat ituloy-tuloy yan. Ituloy-tuloy yan. At kay Eric, Yes, sir. Go ahead. more than anything else, yung sinabi mo, yung mga victories natin quantitatively, Yeah. in terms of numbers, yung ilang tao, ilang armado nag-surrender, ilang armas na recover, ilang France ang Na-dismantle. na dismantle, lahat-lahat yan, yun ay numbers pero hindi natin nakikita yung qualitative na effect nito Correct. sa pamumuhay ng ordinaryong tao, lalong-lalo na doon sa mga masang Pilipino, yung masa. Pag sinabi mong masang Pilipino, yung masa noon ng NPA na kung saan yung kanilang simpatiya ay nandoon sa CPP, NPA, NDF. Yes. Yun talagang hindi natin makontify. Hindi natin makontify yun. Napakarami kung umakyat ka sa bundok kay Eric. Correct. Na umakyat ka doon. Noon sabi ko, kahit magdala ako ng isang batalyon ng pwersa dito, sundalo at pulis, kahit magdala ko isang batalyon, hindi ko mapasok-pasok itong mga barangay dito noon dahil sigurado ako mawawalop ako dito noon. Tama. Pero ngayon, libreng-libre ko na sulusulo na kung maakyat doon. Nagbibisikleta lang ako aakyat doon dahil nakita ko very peaceful lang lugar. At kung tanungin mo yung mga tao, Agree ako dyan. tanungin mo yung mga tao kung bakit ganito na kayo ngayon? Bakit ganito na? Sabi ng mga tao doon, lalo na yung mga matatanda, Sir, iba po talaga ang epekto ng NTF, LCAC, Sir. Kasi ngayon, makapasok ka na dito magbisikleta, Sir, dahil meron na kaming kalsada. Through LCAC ito. Kahit na hapon, Sir, gabi maglalakad ka, meron na kaming mga pailaw dito, Sir. Ito yung mga barangay development programs na bigyan ng NTF, LCAC, at kami nagpapasalamat, Sir. At yung mga Sir, yung mga kalaban natin ngayon, Sir, wala na, nagsurrendera na. Kung ayaw mag-surrender, nagsipaglayasan na, Sir, dahil madali na lang sila ma-report sa ating gobyerno, Sir. Correct. Siguradong tatamaan sila. Kaya napakalaki po ang epekto talaga ng NTF, LCAC. Kahit anong paninira ng mga kalaban dyan patungkol sa NTF, LCAC, they cannot, nothing compares NTF, LCAC. Nothing can replace it. So dapat talaga ipagpatuloy ito ng ating gobyerno. Yes, sir. Well said. And because of that, dyan kami nahal ng taong bayan, Senator Bato de la Rosa. Because you really walk the talk. Nung ikaw ay second lieutenant pa at hanggang ikaw ay umabot sa pagka-general, nagtaya ka ng buhay, nagsakripisyo ka ng karir at you were on the front line. At ang sinasabi nating front line, hindi ordinaryong front line. Batalyon na NPA ang kinaharap mo sa Davao Region. And now, zero guerrilla front ang lugar na ito nang bago ako lumantad, Senator Bato de la Rosa. I was a research consultant ng Eastern Mindanao Command dyan sa Davao. Ang NPA area dyan, Senator Bato, 41 platoons in 2018 of January. Hanggang 1,200 NPA fighters with full high-powered rifles, Senator Bato. How do you react to that? You can just imagine, Eric, kung yung data mo is 2018, how much more yung panahon ko 1986, 87, 88, 89, na talagang kung magkakaroon ng plenum sa isang lugar, yung puwersa galing sa South Cotabato, sa Davao Sur, Davao Oriental, buong Davao Region, kasama ng Surigao del Sur. Kung mag-plenum sila kay Eric, kung makita mo yung number sila noon, parang isang brigade na sila kung mag-plenum noon. Talagang manginginig ka sa yung kalamnan mo pag makita mo sila. Pero ngayon, napakalaki na po ng pagbabago. Yes. Kaya sana tuloy-tuloy na itong pagbabago at itong gobyerno natin. I hope and I pray na hindi nila pababayaan. Huwag sila magpapadala sa mga narratives ng mga mangingilat na yan, ng mga manglulokong si BPNP, NDF yan. Kasama na yung kanilang mga party list na printing na dyan sa lower house. Ay naku, huwag natin magpapaloko sa mga tao na yan. Tama. Well said and pointedly. Maggit mo, Senator Bato. Sir, before ko po kayo kuhanan ng inyong opinion at reaction sa ipinahayag ni classmate mo sa PMA Class 86 at naging Chief of the Philippine National Police, General Albayalde. May ipapakita po kami muna na balita tungkol dito, hinggil po sa tamang pagsunod ninyo
sa human rights component and operational procedure sa inilunsad na very controversial, quote and unquote, drug war during the presidency of former President. So, Senator Bato, before po yan, at inihanda natin ang pahayag na yan ni General Albayalde, paano po ninyo tinitingnan na parang may nagbo-broker ngayon, backdoor, na mag-peace talks na naman sa CPP, NPA, NDF para maka-buy time, room for maneuver, recruitment and recovery, at mapapalakas nila mga party list nila at mga urban organizations. The final question on this aspect regarding how the government should comprehensively and decisively address the issue of communist terrorist insurgency in our country, Senator Bato de la Rosa. Kaya Eric, kwan lang yan, isa lang masasabi ko dyan, wrong move. Wrong move yung ginagawa nila na ganyan. Very, very wrong move. Ako, naniniwala ko na sino bang hindi gusto ng kapayapaan? Kung ang kapayapaan ay makuha sa pag-uusap, then wala akong problema dyan. Pero records and history will tell us that wala talaga nangyari sa usapan na ginagawa. Nakailang usapan na tayo, nakailang negotiation na tayo dyan sa CPP, NPA, wala talaga nangyari dahil hindi sila sincere sa kanilang sinasabi. Iba ang sinasabi, iba ang ginagawa. So, deception is there all the time. You cannot, hindi mo yung pwede matanggal sa imahe ng CPP, NPA, NDF. They can never be sincere because their ultimate objective is paano patumbahin itong gobyerno at sila ang papalit at sistema ng gobyerno na gusto nila ang ipapalit. Yan naman talaga ultimate objective nila. Tama. So, ngayon na sila yung nakadapa na, sila yung bumagsak na, makipag-usap ka pa sa kanila. Correct. Eh, napakamali na move yan. Para sabi ko nga, kung sa boxing ba, tinamaan mo na yung kalaban, na knockdown na yung kalaban, alalayan mo ba, patayuin mo pa, at i-offer mo yung mukha mo na, suntukin mo naman ako pero makabawi ka. Parang gano'n ang ginagawa natin. Tama. So, maling-mali po yung move na yan na makipag-usap pa tayo sa kanila. Yes, sir. Senator Bato, we will shift to another issue muna bago po yung material on the statement released by former Chief PNP at kaklase mo sa PMA na si General Oscar Albayalde. Puntahan po natin muna ang gustong marinig ng taong bayan. You are very careful to navigate a very politically volatile and explosive issue of PDLX that inevitably hindi maiiwasan na kukonek sa mga nag-uumpugang interes ng pampolitikang bangayan sa pagitan ng Marcos Romualdez at ng mga Duterte. That is the truth. And you are very professional on how to manage na hindi po magkaroon ng ganong kulay at ng ganong prejudices. How do you look at the three issues or the three sessions na pinumunuan ninyo and yet amidst the trials na ito and the controversy, you stood the ground na hayaang lumabas ang mga related truth and information para tumayo sa isang opisyal na Senate hearing. At malinaw na ang iyong mga kasamahan sa Senado ay mayroong mga napupunta sa pag-atake sa resource persons po ninyo at mayroon namang gusto nang ipatigil ito and mukhang nagkaroon ng isang tinatawag na national attention to a very sensitive Senate committee issue na tinatalakay ninyo. Senator Bato, would you like to explain to the people? Well, Eric, ito lang po ang aking paninindigan dyan. Kahit na siguro magiging 1 against 23 ako, palagay natin that 23 of my colleagues will gang me up para ako ay pahintuin or para ako ay i-dissuade na pakinggan yung mga dapat pakinggan. Still, Eric, nobody can discourage me from finding the truth and nothing but the truth. Andito po ako, kaya ako inilik ng taong bayan para pagsilbihan ng kapakanan ng ating bayan. Hindi po ako magpapadala kung ano mga political colors, anong political intention, political agenda ng kahit kanino-kanino man. Hindi po ako magpapadala dahil masisira yung objectivity ng aking ginagawang
investigation in aid of legislation. So andyan lang po ako. Sige lang. If nobody supports me, nobody believes in me, then so be it. I have to do this. This is my mandate. And after all, matapos ko rin itong hearing na ito at makapag-submit rin ako ng committee report. Yun lang po aking hangarin dito kay Eric. Klaro. Sir, hindi maiwasan that your closeness to the former president since yung kabataan mo pa, nung unang paninerbisyo mo sa ating sandatahang lakas, nung ikaw ay second lieutenant pa from the PMA, ay undeniable, hindi naman yan pwedeng burahin. Do you think your closeness to the former President Rodrigo Duterte has somehow prevented some other senators and your colleagues to align with your Senate hearing because they are afraid or adamant, nag-aalangan, na mamarkahan sila, na nagiging bahagi sila ng isang political process rather than isang totoong Senate hearing which you say right now is paninindigan mo na ito ay tungkulin mo, mandato mo bilang senador. Do you think it's a factor for them? Dahil nga napaaga ang bangayang Rodrigo Duterte, Sara Duterte versus Martin Romualdez, Ferdinand Marcos, Lisa Araneta na hindi maisansantabi na pwedeng umabot nga sa ganong mga pagkukulay. And how do you manage to maintain objectivity and convince your colleagues and the Filipino people that what you are doing is a service to the country based on your mandate as an elected senator of the Republic of the Philippines? Well, tanggap ko na yan na ako'y makukulayan dahil nga I cannot deny my closeness with the President. But with all due respect to the President and to whoever from the camp of the Dutertes, hello? Yes, sir. Wait, sir. The people are listening. Whoever from the camp of the Dutertes, nobody contacted me or advised me or even suggested to me anything or something para dito sa issue at hand na aking tinatalakay. Wala po. In fairness to the Dutertes, wala pong tumawag sa akin kahit isa man lang. Wala talagang nag-influensya sa akin. I don't know yung kabila kung mayroon ba sila tinatawagan na para sumuporta sa kanila or mayroon ba sila tinatawagan na para huwag mag-testify or mayroon ba silang tinawagan na mag-testify para linlangin ang committee or hindi ko lang po alam. I cannot judge. So I'm just only concerned sa side ko na wala talagang tumawag sa akin na I can tell you with all sincerity and my faith to God na masisira ako kung ako'y nagsisinungaling. Yeah. Hope to die. Yeah. Close my heart. Hope to die. Nobody called me up about this. And knowing si former President Rodrigo Duterte, hindi niya style yan eh. Na maglabi, makisuyo, even close sa kanya, o manumbat, o kaya maningil ng mga political debt. And even lalo na si Vice President Sara Duterte, hindi niya style yung makikisawsaw sa mga bagay na hindi na sa teritoryo o sakop ng kanyang otoridad. Tama po ba, Senator Bato, knowing them? Yun pong track record na mag-amang ito. Nakilala ko si Pangulong Duterte since 1986 after my graduation from the Philippine Military Academy. Since ako'y nagpulis hanggang naging Chief PNP, yung closeness namin ay talagang personal palagi at sa aking trabaho. Never siya talaga nakialam sa aking trabaho. When he said that you are the chief of police, you do your job. Yeah. You are the city director. Correct. Just do your job and tell me what do you need from me, from the local government, to support you to become successful in the performance of your mandate. Sabihin niyo kung anong kailangan niyo, pero sabihin mo na siya ay nagdidirekta, siya ay nagbibigay ng instruction na ganito, ganun gawin. Never in my lifetime na sabi siya ng ganun. Klaro. Magsasabi lang siya ng intention niya, okay, I want to end the drug problem in the city. Bahala na kayo kung ano gawin niyo yan.
kailangan ating tapusin ang problema. So, hanggang doon lang. Wala na po specifics kung anong gusto mong gawin. So, as a commander, you devise your plan na para ma-implement mo yung intent of the local chief executive. Yeah. Yan ang intent niya. Matapos ang duga, wala na. No further instruction, no further supervision, no further follow-up. Basta sinabi lang niya gano'n. So gano'n po ang klaseng Tama. liderato ni Pangulong Duterte hanggang siya ay naging presidente. No, ako ay naging chief PNP, never siya nakialam sa aking trabaho. Never siya nag-cushion sa akin. Kahit na yung ibang mga ginagawa ko ay sa tingin nga ng iba ay sa mukhang hindi safe, hindi leading towards may mga hindi magagandang kakalabasan. Pero Yung wala too siya risky, pakialam, no? Hindi siya tumawag. Senator Yung Bato, risky. you mean very risky sometimes yung decision making mo as a sometimes commander? Risky. Yeah. I have to make the decision. Siya po wala pakialam. Yeah. Kaya if you observe, pati yung kanyang SILG nung panahon na yun, Yeah. ay hindi po nakikialam sa trabaho ko. Sekretaryan nyo. Hindi, yung sekretary, hindi nakikialam dahil alam niya na hinahayaan tayo ni Pangulong Duterte na gawin yung ating mandato bilang Chief of the Philippine National Police. Correct. Kaya po, wala po nakikialam kahit sino, wala po nakikialam Yeah. sa aking trabaho. Sir, Kaya ganun po ang style ng leadership ng ating Pangulo. and knowing him, si Senator Bato, sinabi mo, lalo na din ang kanyang anak, si Vice President Sara Duterte, hindi niya style na maglabi, makisuyo, o kaya mag-influence operation. Tama po ba? Tamang-tama po yan. Wala kang ma-expect kaya galing coming from her sa mga ganung bagay. Silang dalawa naging boss ko yan. Both of them, naging mayor ng Davao at naging boss ko yan silang dalawa. Although medyo iba-iba yung Style. templada, iba yung style, ibang approach sila, pero both of them, masasabi ko, hindi nakikialam sa trabaho ng pulis. Yun. Hindi nagbibigay ng pakialam basta Yeah. sa kanila. They are there to support you Yeah. para gampanan ang iyong mandato.